Magandang araw sa ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Gusto ko lamang pong ibalita sa inyo na tinugunan po ng ating gobyerno ang problemang dulot o epektong dulot nitong tensyon dyan sa may Middle East. Kasi alam naman natin, nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan ang bansang Amerika, Iran, and syempre kasama dyan ang Israel, kaya nagdulot ng sigalot. At isa po sa mga epekto nito ay ang paglaki ng presyo ng mga gasolina. Syempre, hindi lang po gasolina ang tinitingnan. Ngayon, idineklara po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para matugunan po ang epekto ng gulo sa Middle East, itong tinatawag na National State of Energy Emergency. So, anong purpose nito mga kabumbayan? Ito ay para tiyakin na sapat po ang supply ng enerhiya at mga pagkain, no? O yung tinatawag nga natin na food security sa ating bansa. Simple lang po, no? Yung ating titingnan dito kung bakit nagkaroon ng ganitong hakbang. Ang pagperma ng ating mahal na Pangulo o ipagpasailalim sa State of National Energy Emergency. Okay? So, pinirmahan niya ang Executive Order number 110 bunsod sa banta sa supply ng enerhiya. So, dulot po yan ng tensyon sa Middle East. And isa po, nang inadapt din po ang tinatawag na uplift, no? Yung Unified Package of Livelihood, Industry, Food, and Transport. Yan ang ibig sabihin ng uplift. Para pangalagaan ang national interest. Kaya nga, samut-sari po, mga kababayan, ang pagtugon ng ating gobyerno. Kaya namahagi po ang ating pamahalaan ng mga ayuda sa ating mga magigiting na mga driver, mga jeepney driver, mga bus driver, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So ano pong purpose ng pagbuo ng uplift o yung tinatawag na Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport? Okay? Binuo itong uplift committee para po tutukan ang energy supply at ang food security ng ating bansa. At pamumunuan po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, kaugnay po sa pagpasailalim ng Pangulo sa State of National Energy Emergency sa ating bansa, inatasan po ang Department of Energy na kung saan gumawa sila ng mga hakbang para tiyakin na sapat ang supply ng enerhiya. At sa pamamagitan din po ng pagpasailalim ng ating mahal na Pangulo ng ating bansa sa State of National Energy Emergency, hinihikayat din po ang mga local government, no, na magpapatupad ng mga hakbangin o mga hakbang ayon po sa national policy. So ito po ang hakbang na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kaya po kung titingnan po ninyo, actually malaking tulong po itong pagdeklara ng State of National Energy Emergency. Yung iba lang naman kasi pinapalaki, no? Abay, wala tayong magagawa. Hindi na po tayo dapat magsisihan pa. Suportahan natin ang gobyerno sa kung anumang programa na makakatulong sa sambayanang Pilipino, whether you are pro-admin or anti-admin. Dahil ito yung panahon na hindi na po dapat tayo magkakawatak-watak at magsisisihan. Solusyon po, hindi distraction, ang kailangan po nating gawin. So simple lang yung uplift na yan, malaking bagay po ang pagbuo ng uplift committee para tutukan po ang supply ng enerhiya at food security sa ating bansa. Pag sinabing uplift, yan po yung abbreviation ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and
transport. And congratulations din po sa mga kababayan natin na nandyan po sa driver sector, mga jeepney at mga buses na nakatanggap po. No? Unang-una, mayroon pong 5,000 pesos na natanggap yung ating mga driver, plus mayroon din pong mga jeepney driver, may mga bus driver na kung saan nakatanggap din po sila ng 5 or 10,000 oil subsidy mula po sa pamahalaan. So, again, uulitin ko, hindi po distraction ang solusyon, kundi collaboration and at the same time, cooperation na malagpasan natin ang krisis na ito dulot ng tensyon sa Middle East. Sino lang naman ang gusto na magtaasan ang mga bilhin, lalong-lalo na ang supply ng enerhiya at pagkain? Wala. But we cannot avoid this because hindi natin kontrolado ang galaw ng mga world leaders. Mabuti na lang, mayroon tayong gobyerno na actually 2 buwan hindi pa nagkagera, nagkaroon na po ng pagbigay ng suporta sa local government unit. Kaya nga nagpapasalamat yung ating mga mayor, yung ating mga governor, dahil po sa totoo lang po, no, yung Fargo ay yan din isa sa mga programa na pinatupad ng Marcos administration para tugunan ang mga pangangailangan ng local government unit. At sa punto na ito, hinihikayat ang mga local government unit na magpapatupad ng mga hakbang para sa ikakabuti ng mga mamamayan na kung saan yung mga hakbang na yan ay naaayon po sa national policy. Maraming salamat and God bless everyone.